What's up guys? So today is the day para ipa-install na natin yung ating JBT front suspension. Bali, papakabit natin siya kung saan din natin pinakabit yung shock natin sa likod na RCB. So yan, daan lang tayo dito sa baba para sa shortcut. Yung kung nakikita nyo yun, yun yung JBT na suspension natin sa likod. Nakatali lang siya sa likod ng sa passenger seat, kung nakikita nyo. Bigyan ko kayo ng ng quick review kung may nagbago ba sa performance o talagang looks lang ba yung pagpapalit ng front suspension na JBT V3. Panigurado meron na magbabago sa sa looks, kasi titanium yung kulay ng tube niya di ba? So madi-distinguish mo na siya agad na magkaiba sila nung stock. Tapos ito with T-post siya, so I'll expect na mas matibay siya. Tapos mas mataba din yung tube niya kasi 33mm ito. Yung stock yata, hindi ko alam kung 27mm or 31mm. So basta alam ko mas malaki to kesa dun sa stock, no? So yun, malaking difference din yun kahit ilang mm lang. At least syempre mas malaki yung tube. Syempre mas malaki yung tube, mas matibay siguro, no? Or mas maganda yung performance. Tignan natin. Pero base kasi sa mga pinanood natin na mga nag-install na neto or gumamit na, okay naman daw yung performance niya. Tapos na-adjust pa yung preload niya. So yan, bukod pala sa front suspension natin, meron din tayong dalang mga mga ball race. Pitts Bike yung brand, so kung sakaling need na silang palitan, at least meron na din tayong dala na. So yan, para kung sakaling papalitan natin, ready na tayo. Actually binili ko pa yun dati ko pa yun nabili. Kala ko yun yung problema ng front suspension ko nun. Yan pala, medyo maluwag lang yung mga ball race nya, so hinigpitan lang yung stock. Kaya hindi ko nagamit yung ball race natin dati na Pitts Bike. So yun, ngayon dinala ko in case na kakailangan. Kaya nandito na tayo dito kay Boss Noids. Alright, so since nakakalag na din to, check na natin. Sobrang kapal pa ng brake pads natin. So yun guys, bali nakakabit na natin yung JBT front suspension natin. So far yung experience ko sa kanya, makikita mo talaga yung yung pinagbago. Kasi halimbawa ito, medyo matagtag kasi ito na yung daan. Parang lang, ang smooth lang maglaro nung ng shock. Hindi katulad nung stock, medyo matagtag kasi yun ng konti kumpara dito. Di naman sobrang layo ng difference, no? Pero mafe-feel mo na mas smooth na yung yung play ng shock kesa dun sa stock. Ayun, tsaka sobrang dami palang
kailangan baklasin, no? So ito kanina parang halos wala na silang mga fairings, no? Kasi ang dami pang need, ano, alisin para ma-pull yung mismong manubela. Ano, ganda ng play niya. Ang lambot ng, alam mo yun, parang mararamdaman mo parang ganun lang siya maglaro. Yung sa stock parang ganun mabilis. Ito parang meron siyang pagka slow mo. Sarap niyang ganyan, no? Ganda ng play ng front suspension. So kung tatanungin niyo ako, worth it ba sa price yung pagpapalit? As of now, yes. Pero hindi natin alam sa long run, baka madali pa lang masira or gano'n, no? Hindi pa natin alam. So yun yung mga kailangan natin i-monitor niyan. Matibay ba siya, gano'n. Sa ngayon kasi maganda yung performance niya, pero what if after ilang kilometers, gano'n, mag-iba na yung play niya. So ngayon kinabit natin siya ngayong 17,026 km na yung odo na tinatakbo ng ating motor, no? So tingnan natin siya kapag nag 20,000 na yung odo natin. So ibig sabihin naka 3,000 na tayo kung may nagbago ba sa performance niya or may tumatagas na ba, ganon. Ayan, tignan natin yung mga ganong factor, no? Medyo maliit lang yung mga ngayon, although pwede mong palitan ng oil seal, pero syempre, di ba, for the price na binayad mo, worth it ba yun na agad tumagas na sa ganong kilometer? So yun, standby lang kayo guys kung ano yung mga possible na pwede mangyari, no? Babalikan ko na lang kayo kung meron tayong bagong update about sa ating front shock suspension. So yun guys, thank you for watching. Peace.